Hoy anak, hoy tukling gumising ka. Kaya ka lang nasasadlak dyan kasi malaki na ang investment. Pag tumanda ng babae, na byuda na siya, hiwalay na siya, I always advise them to go for a younger man. Kasi yung mga bading, ang tingin lang sa lalaki, parang isang bukol sa brief. Ang mga bading naman at mga ombre, hindi faithfulness ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay faithful. Ang babae ay may kumunoy. Ang bading, meron tinatawag na poso negro. Mga ate, mga kuya, mga kagandahan, mga tukling! Welcome sa inyong lahat. Anumang oras na kayo nararating ng vlog na ito, araw man at gabi, welcome na welcome. Dito lamang sa Mother's Point of View. Matutuwa kayong lahat dahil ang pag-uusapan natin ay pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. From the Philippines' most successful hair expert comes the latest breakthrough in hair technology. Ricky Reyes Hair Clinic, now open for franchising. Bansang Pilipinas at mga kaganda. Sa inyo pong lahat ng aking mga milyong taga-subaybay. Mother's Point of View. Siyempre, ang kailangan ay pagmamahal. Ang pag-ibig ay universal. Wala naman itong pipiliin kung bading sa bading, bading sa straight, tibuli sa tibuli, tibuli sa mujer. What is important is there is love. May gusto ka nga, straight na lalaki, wala namang pag-asang mag-care sa'yo. What for? Why go through? Bakit ka naman makikipag-relasyon sa kapwa mo bading na alam mo naman pag talikod mo, ay maghahanap din ng lalaki? Unahin muna natin yung attraction. O na-attract ako dito. Pwede kayo maging magkaibigan. Kung naging kayo magkaibigan, pwede masabing pwedeng mag-graduate sa isang relasyon. And love will come along the way. Una, care lang yan. Hindi pa yan love. Care lang yan. Or shall I say, sa mga bading na sa lalaki, tatawagin nilang I shall not call it care or love. Kumbaga, sasabihin ko sa mga bakla, hoy anak, hoy tukling gumising ka. Kaya ka lang nasasadlak dyan kasi malaki na ang investment. So, titignan natin, daramdamin nyo rin kung kayo ba ay pakikisamahan, kung kayo ba ay lolokohin lang, kung kayo ba ay nakikipaglaro lang. Pwede kayong mamili. Pero huwag kayong mag-expect na may love na kagad doon. Even care will take time. Matagal na panahon ang gugugulin nyo para matutunang mag-care ng isang tao sa inyo. You have to realize that these people are different. They come from different environment, ibang pagpapalaki ng mga magulang, ibang exposure. So we should give credit to all the people that they have grown up with. Kung anong tao magiging sila in the future. Siyempre naman, sa isang relasyon may isang nagbibigay at nagpaparaya at gumagalang sa kanyang partner. Kung ikaw ay isang gay at gusto mong pag-girl ka, then play the role of a girl and serve like a girl. Gawin mo lahat ng ginagawa ng isang babae sa kanyang asawa para mag-care sa iyo ang iyong minumutya. Hindi naman pwedeng pareho lang kayo, no? Diyos ko,
Pag pareho lang kayo ng sukatan, ang mapapangasawa nyo in the future ay si Aida Macaraig at si Dulsura Cortez. Ang pag-ibig ay walang sinisino. Dumadating ito pag gusto magmahal sa tao. Ito may mahirap, wala man itong pinag-aralan, or may kahinaan ng utak. Mahal mo yung tao dahil mahal mo. Hindi mo siya minamahal dahil pareho kayo ng level ng pinag-aralan, pareho kayo summa cum laude. Hindi naman doon nasusukat ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay kusang sumisibol at kusang lumalabas depende sa pinagsamahan niyo. Because as I said, it will come through times. Panahon ang makapagpapasya kung ito ba ay nagkikare na kayo sa isa't isa. Huwag nating sabihin nagmamahalan, ibang nagkikare muna tayo sa isa't isa. Doon na lang muna. Huwag tayong pilingera. Huwag tayong, kasi nga ang bakla, masyadong pilingera. Dinalaw lang ng hombre ng 2 beses, jowa na niya. Ang puso ng mga bading, ng mga tukling, parang bubble gum. Miski saan, pwede dumikit. May makasama lang isang hombre, tsyuk! Dumikit na yung bubble gum, jowa na niya. Hindi ganun ang buhay. May kasabihan at may kanta that love takes time. Sinusukat ito ng panahon at oras. Hindi lang ganun kadali. It's a natural course of life na pag ang lalaki, may asawang babae, tumanda na si lalaki, maghahanap na ng batang babae. Natural lang yon. Same thing with women. Pag tumanda ng babae, na byuda na siya, hiwalay na siya, I always advise them to go for a younger man. Huwag silang kukuha na kasi tanda nila. Nag-graduate ka na sa matanda, pupunta ka naman sa matanda. Hello, ano ba ito? Nagluloko na ba tayo? All of us deserve to be happy. Wala sa edad yan, wala sa itsura. Like kung sinasabi, nasa damdamin ng kapwa-tao. Oo naman, pero sa umpisa lang yan. Dalilipas yung panahon, malalamig na rin kayo sa isa. Dadating, kung matagal na kayo nagsasama, magiging madalang na yan, kukonti na yan, dahil may iba-iba na kayong priority. Mga pamilya na, may mga anak na, lahat-lahat. Well, sex is only sparkling when it's new. Pagbago, pero pag tagal-tagal, mananatili na yung care. That it's not only sex that you want to a person, because you're already starting to care. Ito yung sinasabi ko that dapat ang paningin natin sa tao ay hindi lamang siya mukhang brief, para ang tingin niya sa atin ay hindi lang tayo mukhang wallet din. Kasi yung mga bading, ang tingin lang sa lalaki, parang isang bukol sa brief. So ang tingin nila ay sex lang, so ang tingin lang sa lalaki ay wallet lang din. Tapos sasabihin nila, masama ang loob nila, pinaperahan sila. Well, because yun ang paningin nila doon sa hombre. So, binabalik din naman ng lalaki, kung ano lang din naman yung paningin na nakuha nila sa kanila. Lagi natin sasabihin that there is more to love than just making love. Huwag nating kalilimutan. Well, shared responsibility, yes. Expenses din naman siguro dapat. Kung ikaw'y babae at lalaki, natural, lalaki ang sasalo sa lahat sa'yo, sasagutin ka. Kung pareho naman kayo naghahanap buhay at pareho maganda kita nyo, pwede naman kayo mag-share ng expenses. Nasa pag-uusap nyo ng mag-asawa yun. It is also better that you share everything together. Well, wag na tong kalilimutan. Ang babae at lalaki can be faithful to each other.
Magloko man si lalaki, faithful pa din siyang husband sa kanyang asawa. Ang mga bading naman at mga ombre, hindi faithfulness ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay faithful. Pag faithful ka, ay nako, bongga ka ate. Pero pagka waka faithful, ombag ka. Yan ang mararanasan mo. Lagi kong sinasabi sa mga bading, dapat alamin natin ang ating pwesto sa buhay. Dapat alam natin kung hanggang saan lang tayo para hindi tayo masasaktan. Alamin din natin kung hanggang magkano lang din ang pwede nating ihatag. Dahil we also have our own personal life to lead to. Pag ikaw ay nakatagpo ng isang ombre, sinamahan ka, well and good. That's good. Enjoy it while it lasts. Huwag niyo kalilimutan yan. Enjoy it while it lasts. Dahil lahat ay natatapos. Pag dumating yung panahon at nagjowa na, nakatagpo na siya ng girl, exit ka na. Hindi niyo kayang tapatan ang muher. Dahil ang muher nga, like ko sinasabi, naging sample ko na ang mani at ang butong pakwan, ang regla at ang miso. Ano pang gusto niyo shampoo? Mas masakit pa? O pwes, ang babae ay may kumunoy. Ang bading, meron tinatawag na poso negro. Yan lang ang pagkakaiba. Dapat alam natin na out na kayo pagkatapos ng relasyon. Kung ang isang bading naman may jowa at nagjowa po ng iba, ang datong mo naman ate, bongga ka. Ibig sabihin, you can afford to get more men because you have money to pay. Ganun lang naman yan kasimple. Tigilan na yung mga faithful sa mga bading. Diyos ko, faithful na lang, mas maganda pang pakinggan. Ang ganda mo ate, yun lang naman ang masasabi ko, ang ganda mo, diba? Pero, huwag kalilimutan, lahat ay may katapusan. Tatandaan mo, kung ang babae ay nahihila ng lalaki, ang tawag dyan, prostitute. Okay? Pag ang bading na ay hinihila na ng lalaki, ang tawag dyan ay substitute. Okay? Huwag kalilimutan. Substitute na matatapos din yan. Pag sa mga bading, okay naman. Pero huwag magpilingera. Na jowa nyo na, yung ganyan. Kaibigan, fine. It's okay. Kilalanin niyo magulang, kilalanin niyo mga kapatid. And through that, makikilala niyo rin yung ombre, ano ba, ugali niya. Kumbaga, parang stepping stone lang yan. Okay lang na kilalanin, pero pakilala ni jowa ko, naku, dinala ako sa magulang niya, pinakilala ako. Ang tawag dyan, ilusyon. Nag-i-ilusyon na girl siya. Huwag naman ganun mga anak. Huwag natin saktan ang sarili natin. Pag pinakilala kayo, as a friend, gano'n na lang. Huwag na tayong mag-illusion pa na kung ano. Tanggapin natin ang katotohanan na ang bading ay bading. Alam dapat natin ang ating hangganan. Kumbaga, for the meantime, we are only substitutes. Ba't naman pagpipilitan mo yung ayaw? Diba, ang dami naman tao sa mundo. Ang dami namang isda sa dagat. Bakit magtitiis ka doon sa isa na ayaw naman? Eh di doon ka na lang sa tatanggapin ka ng lahat at mamahalin ka ng lahat. The world is so small. Ang liit-liit ng mundo, pero ang dami-daming tao. So, ba't hindi natin hanapin yung ating katapat? Tatandaan natin, ang buhay ng tao ay parang palayok. Ito ang palayok at lagi siyang merong takip. Yun tayo. Lahat ng tao ay merong katapat sa mundo. Siguro naman, ang dami nyo natutunan at dami nyo nang natutunan pagdating sa pagmamahal. Tatandaan kung kayo ay substitute lang at tatandaan kung kayo ay permanente. Mga girls, you have to be faithful at ang mga bading, you have to be faithful. Dito lamang po yan sa Mother's Point of View.